Nag-start ang Aquapets Laguna sa magulang ko, kay nanay. Kasi si nanay, researcher siya sa UPLB, na ang naging line ng trabaho niya ay tungkol sa mga isda. So, nung high school ako, alam kong meron kaming rented farm sa Los Baños, Laguna na ang inaalagaan din itong mga aquarium fishes. Pero by that time, hindi pa ako masyadong interesado sa aquarium fishes eh. Basta mahilig lang ako sa hayop, yun lang. And then eventually, syempre, lagi ko nakikita sa magulang ko, doon na na-develop yung hilig ko sa pag-iisda. So, syempre sa umaga, pagkagising, kailangan mong mag-ikot sa farm para tingnan yung condition ng isda. Minsan kasi may mga instances na nagkakaproblema sa, halimbawa, sa mga electrical, sa aeration. May mga time na namamatay yung aerators namin. So, kailangan mong checkin yun sa umaga. Tapos, syempre, ikot ka sa buong farm. Titingnan mo kung lahat ba ng breeders ay ayos yung kondisyon, wala bang namamatay. Then after that, yun na yung time na papakainin na sila. Around 7 a.m., magpapakain na yung mga tao. And then, magwo-water change, magpapa-overflow ng tubig for about an hour. And then, sa tanghali, pinapakain namin yung mga nasa grow-out ponds. Yun naman, dati ang practice namin kasi, twice a day lang ang pagkain. Pero dun sa grow-out, napansin ko na mas okay yung growth rate ng mga nasa grow-out pond pagka pinapakain namin ng lunchtime. So, yun na. Nung nakita ko yung malaking diferensya, yun na yung practice na inadapt ko hanggang ngayon. And then, pagkakain nga ng tanghali, yun na, yung mga tao, kung ano yung pwedeng gawin sa farm, maglilinis. Yun lang, diretso lang. And then, pagdating ng 3 p.m., pakain na ulit ng isda. Nag-decide akong mag-alaga ng African cichlids at saka ibang mga live bearers. Kasi, una, yun yung fast-moving sa market eh. Yun yung parang all the time may demand yan eh sa market. So, doon ako nag-decide na sabi ko, dito ako mag-stick. Kasi una, hindi naman siya kamahalan na isda. Parang, ang unang tina-target ko talaga yung mga market na pangmasa eh. So, ang nangyari, ganun nga, African cichlids. At pangalawa, sa research ni nanay kasi, yun din yung isda na lagi nilang binibreed. So, alam nila kung ano yung mga dapat gawin sa cichlids para ma-maximize mo yung breeding capacity nila. So, yun na yung inadapt ko. Total, yun yung alam ni nanay. Nagpaturo ako sa mga kaibigan din ni nanay na researchers. Kaya, yun po yung nangyari. So, ang African cichlids namin dito, isang klase lang, yung mga Malawi cichlids. Ano sila eh, iisa ang karakteristik nila. Mga mouth brooders sila, tapos after 24 to 30 days kami nagma-manual brooding. So, yun yung term na tinataktak yung mga cichlids. Iisa ugali nila, so yun na yung ginawa namin. So, yung lahat ng 17 varieties namin ng cichlids na yun, isa lang yung breeding characteristic nila. So, iisa lang. So, hindi siya ganun kahirap i-manage. Hindi katulad ng mag-aalaga ka ng iba't ibang klaseng cichlids. Merong American cichlids, tapos may African cichlids ka. Yun kasi medyo mahirap pagkahalo-halo. Dito sa Aquapets Laguna, meron kaming, yun nga, may mga Malawi cichlids kami. Meron kaming strawberry peacock. Yung mga strawberry peacock, kaya naman siya tinawag na strawberry peacock. Pag makikita mo yung coloration nila, parang strawberry talaga. Pink na may mga parang dots. Tapos meron kaming yellow prince. From the name itself, yellow. So mga yellow na cichlids sila. Meron din kaming OB peacock. O kaya yung tinatawag na orange blotched peacock. O ang isa pang term doon, yung 5 colors. Kaya naman siya tinawag na 5 colors. Makikita mo talaga sa isda na parang halo-halo yung 5 kulay na batik-batik. So, yun po ang meron kami. Meron din kaming Auratus. May Venustus kami. Ang Venustus naman, yun yung parang, ang tawag nila doon ay giraffe
cichlid eh. Kaya naman siya tinawag na giraffe cichlid, yung may mga spot siya na parang giraffe. Huwag kayong matakot na mag-put up kasi ang market ng ornamental fish sa Pilipinas pa lang ay established na. At pangalawa, start right at huwag magsimula ng masyadong malaki agad. Kasi unang-una, baka mabigla tayo sa gastos. Kasi lahat naman tayo nagsimula sa maliit. Ako, katulad ko, nagsimula lang ako sa ilang pirasong aquarium. Sa bahay pa nga, nasa terrace lang namin. Tapos yun nga, nagkaroon ng maliit na property sila nanay na ginawa ring ornamental fish farm. Tapos hanggang sa ito, it took like a few years para magkaroon ako ng ganito. So, yun lang, mapapayo ko. Kung gusto niyo mag-venture sa ganitong negosyo o business, tama yung magiging desisyon nyo kasi established na ang market ng ornamental fish.